sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa atin. Gusto mo bang marating ang matayong na tanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Dahil lahat magtiwala sa Diyos na lumikha, walang hanggang kapangyarihan. Lahat magagawa, kalakasan niya'y sapat. Saging tayo'y nagtitina, manatiling ka sa Diyos, at ikaw ay sisila. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila, lilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Lipad.
We are the Montoya family, and today we want to share how God opened doors for jobs and business opportunities in our family this year, a year of Beyond Borders. Amidst all the challenges 2023 have bring us, we've seen a year of rebuilding and renewed faith. And truly, the Lord has brought remarkable things into our lives this year. Isa sa naging panalangin ng aming pamilya sa nagdaang mga buwan ang makapagbukas at magsimula ng tindahan sa loob ng aming village. Alam ng Panginoon na bukod sa kumita ay intensyon namin gawing daan ang tindahang ito upang makilala at makapagbahagi sa mga taong aming makasalamuha sa araw-araw. Verse 6:15 says, wherever you do it all for the glory of God. As Christian business owners, we have to understand that we are merely vessels of the work God wants us to create. Therefore, before we spend our hours brainstorming ideas, products, designs, and service, we need to open in prayer. We can come before God and ask what He wants us to do to save, provide us business owners. Amen. Saan man tayo ilagay ng Panginoon, anong pintuan man ang kanyang buksan, negosyo o trabaho man, choose to glorify the Lord. Amen. At tunay na sumagot ang Diyos sa panalangin dahil November this year ay nakapagsimula na kami sa aming sari-sari store. At hindi lang yun, nagbukas rin ang Lord ng oportunidad upang maipamalas ang talentong ipanagkaloob niya sa amin sa pamamagitan ng pagluluto. Our food is growing for 2 months now. It is all because God's glory alone. An absolutely wonderful way to honor and glorify the Lord with our business is through giving. The Lord's word has much to say about giving because it is true characteristic of our Lord and Savior, Jesus Christ. He sacrificially gave Himself, wholly and sinless, so that you and I could experience life abundantly. Amen. Servitude and giving are not only important in our faith, but also in our business. Proverbs 11:25 says, the generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed. Amen. Amen. Thank you, Lord. Naging bahagi rin si Daddy Steve upang may sakatuparan ang lahat ng ito sapagkat ginamit siya ng Lord bilang daluyan ng pagpapala. Wala ring aksidente na narito na siya kasama namin dahil may magandang plano ang Panginoon sa kanya. Amen. Sa mga nagdaang taon man ay naging mag-isa siya sa Amerika, but truly, this is the year of Beyond Borders. Amen. Dahil ang Diyos na ang kumilos upang makapunta siya dito sa Pilipinas kasama namin. Lord. Amen. Thank you, Lord. Ilan lamang ito sa magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa aming pamilya ngayong taon at patuloy niyang gagawin sa darating pang mga taon, especially this year, 2024. In business, there's greed, dishonesty, and deceit. Some thrive without honoring God, but as Christians, our hope is in the Lord. So, if you're someone who seeks for a new job or to venture on a new business, ask God for discernment and wisdom because God cares for you. Amen. And God has already won the victory for you. Amen. And whatever you do, honor Him and blessings will surely follow. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings and provisions. And now, mga kapatid, join us in our prayer as we give thanks to the Lord for this year, 2023, Beyond Borders. Truly, God is faithful. And now, mga kapatid, samahan niyo kami sa panalangin. Amen. Thank you, Lord. Our Heavenly Father, we glorify your name, honor your name. Lord, thank you for your faithfulness and provision for our family. Sa mga pagpapalang siksik, liglig, at nag-uumapaw, Panginoon. Lord, we acknowledge that every good and perfect gift comes from you. For the opportunities, growth, and success that you have bestowed upon us. Lord, we are humbled by your abundant blessings and give you all the glory. Help us, Lord, to remember that this business is not solely for our benefit, but also an opportunity to serve others. May we be good stewards of the resources you have entrusted to us and use them to bring glory to your name. Lord, ikaw magpapalago at magdaragdag at magpapalain mo pa, Panginoon.
ang mga business na ito, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, nang sa ganun, Lord, ay patuloy kami, Lord Jesus, na makapagbigay sa iyong kaharian. We thank you, Lord Jesus, for the answered prayers, Panginoon. Amen. And Lord, we also pray, Panginoon, we intercede for those who are facing financial hardships and struggles, Lord Jesus. We ask for your provision and breakthrough, Panginoon, in their lives, Panginoon. May you grant them the resources they need to meet their needs and bless them with opportunities to prosper, Lord. Sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho, Lord Jesus, we pray, Panginoon, Lord, sa mga nagdi-business, Panginoon. Lord, close day mo na ito, Panginoon, Lord Jesus, lahat ng transaction, Panginoon, work lines, Panginoon, at Lord, ikaw, Panginoon, na siya magpapalago, Panginoon, Lord Jesus. Ikaw, Panginoon, patuloy na magdaragdag, Panginoon, divine connection and expansion, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, Lord, sa mga nagdi-business, sa lahat din po, Panginoon, Amen. ng area ng buhay namin, Lord, na Yes, Lord. naghihintay ng kasagutan sa panalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, Lord, na ibinuhos mo this year, 2023 Beyond Borders. At Lord Jesus, ngayong 2024, Panginoon, Lord, alam namin, Lord, na maraming nakahandang mga Yes, Lord. pagpapala sa mga anak mo na patuloy kang inuunat sa Lord. Lord, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. We give you honor, glory, and praise, Panginoon, sa lahat ng mga kasagutan sa mga panalangin namin, Panginoon, sa mga pagpapala pa, Lord. Tinataas namin lahat na ito, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Once again, Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you, Lord. Lord. Ayan, magandang araw mga kapatid. Ito na naman, year-end na naman at napakabilis naman talaga ng paglipas ng panahon. Ngayon ay nagagalak kami ibahagi sa inyo ang mga bagay na ipinagpapasalamat namin ngayong buong taon na lumipas. Pero bago ang lahat, kami po pala ang The Lacerna Family. At ang ibabahagi namin sa inyo ngayon ay ang pagpapasalamat namin sa Panginoon sa kanyang mga salita kung paano ba ito naging gabay sa aming buong taon at ang kabutihang naidulot nito sa amin. Sabi nga sa mga awit chapter 119 verse 105, ang iyong mga salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. Tunay na malugod tayo sa salita ng ating Diyos na siyang gumagabay sa araw-araw nating pakikipagsapalaran sa mundo. Kung iisipin natin, may mga pagkakataon sa ating buhay na tila ba nakakapagpabalisa sa atin. Gawa ito ng napakaraming pagsubok na dumarating. Minsan, hindi na natin mawari kung ano ba ang mga hakbang na gagawin upang malampasan ang mga pagsubok na ito. Ngunit kung tayo ay hihingi ng gabay sa salita ng ating Panginoon, tila ba nagkakaroon tayo ng kaliwanagan ng isip o wisdom upang maging wais tayo sa mga desisyon natin sa buhay na siyang nagiging susi upang makaraos tayo sa mga trials na hinaharap natin. Nakasaad nga sa Romans chapter 11 verse 33, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matalong ang kanyang karunungan at kaalaman. Sa madaling salita, hindi natin kayang maatim sa sarili nating karunungan ang kakayahan o kagalingan na mayroon ng ating Diyos. Nakakatuwa lamang isipin mga kapatid na noong dating wala pa kami kay Kristo, pinipilit namin makuha agad ang mga kasagutan sa problemang hinaharap natin. Tingin namin na walang ibang tumutulong sa amin, kundi sarili lang namin. Kung namin namamalayan, lalong nagiging mali ang mga desisyon na nagpapalala pa sa sitwasyon ng aming buhay. At ang mga maling desisyon noon ay nagsisilbing aral sa aming pamilya dahil dito lalo kaming kumapit sa Panginoong Hesus upang sa pagkakataong ito, siya na mismo ang maglilid at magte-take control sa aming buhay. Siya na ang magtuturo sa amin ng mga susunod na hakbang, magbibigay ng sapat na kaalaman sa paglutas ng bawat pagsubok na haharapin. Nagpapasalamat ako sa salita ng Diyos sapagkat ito'y nagiging paalala na sa lahat na huwag tayong magiging padalos-dalos lalo na hahayaan na lamang natin na sundin kung ano ang ninanais ng ating puso. Higit na pakatandaan natin na ang salita ng Diyos ang siyang nagiging susi upang tayo'y maging maunlad sa ating pagpapasya. Ang salita ng Diyos ang siyang kailangan natin sa ating mga kaluluwa upang mabuhay. Na ang buhay espiritual ay hindi makukumpara sa buhay na meron dito tayo sa mundo.
pansamantala lamang. Ikahuling bagay na nais kong ipasalamat sa salita ng Diyos ay binigyan nito ng desire ang aking sambahayan na magpatuloy sa paglilingkod sa gawain ng ating Diyos. At ngayong buwan ng Disyembre, naway pahalagahan natin ang pagsilang ng ating tagapagligtas sapagkat sa Kanya nagmula ang salita na siyang bumubuhay sa atin. Ang salita ng Diyos ay sinulat para sa mga lalaki, sa mga babae na nagnanais maging mga maglingkod ng Diyos. May nais ipagawa sa atin ng Diyos na magbibigay puri sa Kanya at upang maihanda tayo para sa gawain. Sa isip, ang mga panahon kung saan naramdaman na natin na nagbago ang ating isip. Nakita natin ang ilang bahagi ng ating buhay na nagbago. Kung patuloy nating pinapayagan na ang banal na kasulatan na dumaloy sa atin sa pagbabasa o pakikinig dito, walang alinlangan maranasan natin ang kapangyarihan nito. Napukawin, hikayatin, at kumbinsihin tayo sa pagsunod sa mga salita ni Yahweh. Ang mabilis na pag-ikot ng buhay ay ginagawang abala ang ating mga isipan sa lahat ng uri ng tao, bagay at mga kaganapan. At nagbibigay sa atin ng kaunting oras upang patahimikin ang ating sarili sa harap ng ating Panginoon, upang maging malapit sa Kanya at pagnilay-nilayan natin ang Kanyang mga utos. Ang hindi pagbibigay ng oras para sa pagbabasa ng Kanyang mga salita ay unti-unting paglayo ng ating mga puso, na papalayo tayo sa ating Panginoon. At ang ating pananampalataya ay lumalamig. Sa totoo lang, ang pagbuo ng isang tamang relasyon sa Diyos at ang pagbibigay ng ating mga puso sa Diyos ang pinakamahalaga. At kailangan nating manalangin ng madalas na basahin ang Kanyang mga salita at kasabikan ang Kanyang pag-ibig at biyaya. Sa ganitong paraan, maantig tayo ng Espiritu ng Diyos nang hindi napapansin at namumuhay ng laging nasa harapan ng ating Panginoon. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang Kanyang anak at ang Kanyang mga salita. Kapag sinusunod natin ang Kanyang halimbawa ng masaganang pagbibigay ng ating mga sarili, napapalapit tayo sa Kanya. At kapag marami sa atin ang nakilahok sa pangarap na ito, mas mabilis nating madadala ang salita ng Diyos para sa lahat. Ang salita ng Diyos ay perpekto at maaari nating matuklasan ang plano ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagbabasa. At sinasabi nga sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen! Amen! At talagang maraming beses na napatunayan na ang salita ng Diyos ay buhay at magsisilbing aral sa atin. Kaya yakapin nating lubos ang bawat salitang iniwan sa atin ng ating Panginoon. At panghawakan natin ito ng buong puso habang hinihintay natin ang Kanyang pagbabalik dito sa mundo, nang meron tayong kagalakan at pananatili sa Kanya. Amen. At muli, kami ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Bye! Hello, mapagpalang gabi mga kapatid. I'm Sister Michelle and this year, I want to thank God for trials. Ayan, grabe kung iisipin natin bakit nga ba kailangan pa rin natin magpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok, lalong-lalo na sa akin. I want to share with you an event where God tested my faith in Him. Ito yung pagsubok na hindi ko inaasahan or ninuman. Ayan, sobrang nakakabigla, sobrang sakit. Ito yung mawalan kami ng mahal sa buhay. Magkasunod na namatay ang nanay namin. Ayan, 5 araw lang ang pagitan. Kinuha naman ng Panginoon ang bunso kong kapatid. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko noon. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon sa kabila ng nangyari. Bakit? Bakit nga ba? Kasi nung mga panahon na yan, nagdadalamhati ako at ang buo kong pamilya, hindi ako pinabayaan ni Lord.
Noong mga panahon na yan, nandyan siya para bigyan kami ng lakas sa araw-araw na harapin yung lungkot, yung pangungulila. Ayan, naglagay siya ng tao upang dumami sa akin and sa amin. Nandyan yung asawa ko, kamag-anak namin, mga kapatid sa pananampalataya na pinapanalangin kami for strength and comfort. Ayan, sabi nga sa salita ni Lord in Psalm 34:18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Amen. Thank you, Lord. Diba, sobrang lapit ni Lord sa mga oras na nasasaktan tayo, nagdadalamhati, nandyan si Lord sa tabi mo. Ramdam na ramdam ko ang yakap ni Jesus sa akin at ang salita niya nagsisilbing tagalunas ng kirot sa puso ko, niyayakap niya ako. Ayan, kung nasasaktan tayo, nasasaktan ka, nasasaktan din si Lord para sa mga anak niya. Sa kabila ng matinding pagsubok na yon, laking pasasalamat ko sa Panginoon. Ayan, kasi nangyari lahat ng yon, natagpuan na ako ni Lord at nakilala ko na si Lord dahil siguro kung hindi pa ako natagpuan ni Lord, tapos nangyari yon, baka hanggang ngayon lugmok ako, umiiyak, nababalisa at napariwara. Ayan, napakabuti ng Diyos. I will praise God. Kasi naglilingkod na ako ng kuniniyang nanay ko at saka bunso namin dahil natitiyak kong may buhay na walang hanggan na sila kasama ni Lord. Nauna lang sila pero nakatanggap sila ng salvation. Ayan, mahirap sa panahon na yun para sa akin, pero sa Kanya ako humingi ng lakas. Na mga panahon na yan, nagpapasalamat ako kasi ramdam na ramdam ko yung comfort niya every time na umiiyak ako. I feel His presence na nagbibigay sa akin ng lakas at peace. At sa ngayon, ayan, nandito kami sa healing process pa rin. Kami ng family ko at patuloy na naglilingkod sa Kanya. Masaya akong nagsiserve na ako sa Kanya, knowing na balang araw makakasama natin ang mahal natin sa buhay sa langit. Ayan. Dahil alam nating may salvation tayo. Siguro kung wala pa ako sa Kanya, hindi ako namulat sa katotohanan at sa salita Niya, baka hindi ko kayanin at patuloy na questionin, tanungin ng Panginoon. Pero sabi nga sa salita ng Panginoon, sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, sa pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malagpasan ito. Amen. Lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok na pinagdadaanin sa buhay. Pero dahilan para sumuko ka at bigyan ng kaaway ng chance para tayo ilugmok ka, tandaan mo kapatid, hindi tayo susubukin ng ating Panginoon ng higit sa ating makakaya. Tapat ang Diyos, bibigyan niya tayo ng way para malagpasan ito. Bakit nga ba inaalaw ni Lord ang magkaroon ng pagsubok? Ayan. Ito lang yung natutunan ko sa bawat pagsubok na dumaan sa akin sa amin. Hindi porke Kristiyano ka, ay ligtas ka na sa mga trials. Mas sinusubok tayo dahil ayaw ng kaaway na lumago tayo sa ating pananampalataya. Inaamin kong maging ako din ay nakaranas ng palalamig sa pananampalataya. Ayan. Sinubukan kong lumayo sa Kanya. Dumating sa point na ayaw ko na rin umattend ng cell group. Hindi nagre-reply sa mga chats ng ating mga kapatid. Ayan, ang kapatid natin sa pananampalataya. Dahil totoong mahirap maging tagasunod ni Jesus. Dahil may kaakibat na pagsubok. Pero sa bawat pagsubok, mga kapatid, may pagtuturo si Lord. May matututunan tayo. Patuloy lang tayong manatili kay Lord, mga kapatid. At ito nga ang sabi sa salita ng Diyos sa Juan chapter 15 verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kaniya ay magbubunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makakagawa ng anuman. Amen. Wala tayong magagawa kung wala tayo sa puno. May emptiness sa puso, palaging may kulang at lagi kang uhaw. Ang natutunan ko sa pagsubok na yun ay magpatuloy pa rin. Patuloy pa rin sa Kanya at magtiwala tayo ng lubos. Lumapit pa rin sa Kanya at magpasalamat sa kabila ng pinagdaraanan natin. Hindi tayo mamumunga kung wala tayo sa puno. Hindi natin magagawa ang dapat gawin kung tayo ay wala sa pinagkukunan ng lahat. Because God is the source of everything. Siya nagbibigay ng kalakasan, ang tagumpay, at ang lahat ng iyong pangangailangan.
lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, may purpose si Lord. Yun yung magtiwala tayo sa Kanya ng lubos at magpasalamat at magpatuloy na magpuri sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan. Sabi nga sa Proverbs chapter 3, 5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Amen. Thank you, Lord. Diba? Huwag tayong manangan sa sarili nating kakayanan. Huwag tayong manangan sa sarili nating lakas, sa sarili nating talino, sa sarili nating pamamaraan. Kasi hindi natin kaya nang wala si Lord sa buhay natin. Hindi natin kayang gawin yung mga bagay na yun. Titiwala tayo sa sarili natin, mauuwi tayo sa kabiguan ng ating mga gagawin. I-acknowledge natin siya sa mga bagay na gagawin natin, sa plano natin, sa pagsubok natin, ipagkatiwala natin kay Lord yung lahat ng mga bagay na yun. Unang-una, syempre sa family, acknowledge natin si Lord. Dapat lagi natin kasama. Kahit anong gawin natin, acknowledge natin siya. Lagi natin siyang isama. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Lagi natin siyang aalalahanin sa lahat. Mga pagsubok, blessings sa dumarating sa atin, lahat ng yun, i-acknowledge mo pa rin. Magpuri ka pa rin sa Kanya. Magpatuloy tayo sa Kanya. Kasi, napakahalaga, napaka-importante na may Panginoon tayo. Hindi madali yung mga pagsubok, pero pinapagaan ni Lord ang lahat ng bagay. Kasi, mahal niya tayo. Ayun lang. Thank you, Lord, mga kapatid. And mag-pray po tayo. Bow our heads and let us pray to God. Ayan. Thank you, Lord God, sa salita mo, Lord God, ngayong araw na ito, Lord, sa mensahe mo, Lord God. Maraming salamat, Lord God, na patuloy mo kaming kinukomfort, Lord God, sa comfort na binibigay mo sa amin, Lord God. Dalangin ko, Lord God, ang lahat ng mga nasasaktan niyo, Lord God, dinadalahin ko, Lord God, comfort mo sila, comfort them, Lord God, yakapin mo sila, Lord God, paalala mo sa kanila, Lord God, na hindi sila nag-iisa, nandyan ka, Lord God, na handang sumaklolo, handang i-comfort sila, Lord God. Kung nasasaktan kami, mas nasasaktan ka, Lord God. Ganon din, Lord God, maraming salamat, Lord God, sa patuloy na pagpapaalala, Lord God, na hindi kami dapat lumayo sa iyo, Lord God, sa oras ng aming panlalamig, mga pagsubok, Lord God, ay mas kailangan pa namin lumapit sa iyo, Lord God, magtiwala, Lord God. Sabi nga sa iyong mga salita, Lord God, na hindi lang kami ang mga nakakaranas ng mga bagay na ito, Lord God, kundi ang marami pa sa amin, Lord God, at nararanasan din ng ibang tao, Lord God, na sa oras ng aming mga pagsubok ay kailangan lang namin lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo sapagkat ikaw magbibigay ng solusyon, ng paraan, Lord God, upang malagpasan namin ang mga pagsubok na ito, Lord God. Ganon din, Lord God, sa mga kapatid namin na patuloy na nanlalamig, Lord God, na nakadalangin ko, Lord God, na muling manumbalik, Lord God, ang apoy nila sa pananampalataya sa iyo, Lord God. Muling magningas, Lord God, ang kanilang mga ilawan na unti-unting humihina, Lord God. Ganun din, Lord God, na dalangin ko, Lord God, na sa bawat desisyon, sa bawat plano, Lord God, ng aming namin, Lord God, ay lagi kang i-acknowledge, Lord God, lagi kang isama, Lord God, lagi kang alalahanin, Lord God, sa bawat pagkilos namin, Lord God, sa araw-araw, lagi kang unahin, Lord God. Ganun din, Lord God, sa mga na may sakit ngayon, Lord God, mga nasa hospital, Lord God, mga cancer, Lord God, may mga bukol, Lord God, dalangin ko, Lord God, ipuin mo simula ulo hanggang talampakan, Lord God. Ngayon pa lamang, Lord God, nilulusaw mo na, Lord God, mga bukol, mga cancer cells, Lord God. Ganun din, Lord God, muli mo silang palalakasin, Lord God. Ganun din na
tanging pangalan mo lamang, Lord God, ang maiitaas, Lord God. Ganon din, Lord God, sa mga nawalan ng trabaho, Lord God. Dalangin ko, Lord God, ikaw magbigay, Lord God, ng magbukas ng panibagong pintuan para sa kanila, Lord God, na walang ibang makakapagsara nito, Lord God, kundi ikaw lamang, Lord God. Ganon din, Lord God, sa may mga business, Lord God. Dalangin ko, Lord God, ang divine expansion, Lord God, para sa kanilang mga business, Lord God. Ganon din, Lord God, sa santuario na pinapatayo, Lord God, ay ikaw magbibigay, Lord God, ng pangangailangan, Lord God. Lahat nga ng mga pangangailangan, Lord God, ay na-ready mo na ang mga ito, Lord God. Dalangin namin matapos ito, Lord God, sa tulong mo, Lord God. Ganun din, Lord, sa patuloy, dalangin ko, Lord God, na patuloy namin na kami, Lord God, na mag-seek, Lord God, sa presence mo, Lord God. Dalangin ko, patuloy kami lumago, mag-grow, mamunga, Lord God, magliwanag, Lord God, ang iyong mga anak, Lord God. Kung saan mo man sila tinawag, Lord God, dalangin ko, Lord God, yakapin ang bawat isa, Lord God, ang calling nila, Lord God, para sa kingdom mo, Lord God. Dalangin ko, Lord God, na hanggang sa huli, Lord God, ay patuloy kaming maging tapat, patuloy na maging masaya sa paglilingkod, Lord God. Hindi ito paligsahan, Lord God, kundi ang makita namin, Lord God, yung goal, Lord God, na patuloy kang papurihan, Lord God. Maraming salamat, Lord God, ngayon, Lord God. At ang lahat ng ito, Lord God, lahat ng katagumpayan, Lord God, ay aming tinataas at ibinabalit, Lord God, sa makapangyarihan mong pangalan. Amen and amen and amen. Ayan, thank you, Lord, mga kapatid. Merry Christmas and Happy New Year, mga kapatid. God loves you. Bye-bye! Love you. Gagawin ko lahat para sa'yo. Narinig niyo na rin ba ito? Ashterut, saranghe, I love you, gihigugma ka, sa anong paraan pa man ito sabihin, iisa pa rin ang ibig sabihin. Hi, a blessed day to everyone. I'm Brother Ken. And I'm Sister Novi. Ilang tulog na lang, iiwanan naman natin ang taong 2023 at muli na naman magbubukas ang pagbibagong pahina ng taong 2024. Kaya let's take a moment to reflect on the love that God has poured out into our lives throughout 2023. Kaya this 2023, we want to thank God for the love. Amen. Love? Ano ba ang naiisip nyo kapag narinig nyo ang word na love? Ito ba yung tipong kinikilig ka kapag binabanggit ang pangalan ng crush mo? Or kagaya na sa ibang kabataan, yung sinasabi nilang love at first sight. Or kapag nag-text sa'yo yung crush mo. In the Bible, there are more than 4 Greek words for the word love. Pero ito kadalasan nating naririnig. Ang eros, which refers to romantic love. Storge, which refers to familial love. Philia refers to friendship or camaraderie. And agape is used to speak of God's love that He has for the world and that Christians are supposed to emulate. In 1 Corinthians chapter 13, verse 4-7, this chapter is referred to as the love chapter kasi it beautifully describes the qualities and characteristics of love. That love is patient, love is kind, it does not envy, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, and it keeps no record of wrongs. Wow! Ang dami pala nakapaloob sa salitang love. Sa madaling salita, imposibleng taglayin natin ang lahat na ito kung sa sarili lang natin. Love is patient. Paano ka magiging patient kung 3 oras ka na naghihintay sa date nyo? Love is kind. Paano ka magiging kind sa sitwasyon at tao na hindi rin naman naging kind sa'yo? At paano kung mamahalin ang taong nakagawa ng mali sa'yo at pakikitaan mo pa rin ng mabuti? In Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. God proved how much He loved us. Romans 5:8, kahit nung tayo makasalanan pa,
Isipin niyo mga kapatid, namatay si Kristo para sa atin. Ibig sabihin, kaaway tayo ng Diyos dahil nagrebelde tayo against Him. Pero, ang ialay ang sarili niya para sa kaaway niya, sino kaya makakagawa nun? Ngayon, may dahilan ka pa ba para hindi mahalin ang kaibig-ibig